Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Survive na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa Caribbean Sea, sina Julia at Tom ay nag-e-enjoy sa yacht trip kasama ang kanilang mga anak, sina Cassie at Ben, habang ang mag-ama ay nagsasanay sa pangingisda. Si Cassie ay nakikinig ng musika sa kanyang mga headphone at si Julia ay nagpasya na lumangoy malapit sa barko. Biglang, isang malakas na agos ang nagsimulang hilahin siya, at sa loob ng ilang minuto ay napagtanto niya na ang yate ay napakalayo. Desperado, si Julia ay sumisigaw para humingi ng tulong sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya naririnig ni Cassie at si Ben ay nag-ambala sa pagsisikap na manghuli ng isda. Sa kabutihang palad, narinig ni Tom ang sigaw ng kanyang asawa at binilisan niya ang barko upang maabot siya. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat, dinala si Julia sa likuran pagkatapos ng takot na ito, sabi niya na hindi niya alam kung bakit siya hinayla ng agos habang ang dagat ay tila kalmado. Magkagayunpaman, gumaan ang loob ni Tom na okay ang kanyang asawa at nagbabala sa lahat na huwag subukang lumangoy palayo sa barko. Kalaunan ay nagtipon ang pamilya sa paligid ng mesa upang ipagdiwang ang ika-13 kaarawan ni Ben. Simula sa paghahatid ng mga regalo, ang binata ay nakakuha ng bagong laptop mula sa kanyang ama, isang maskara ng Daikia mula sa kanyang kapatid na babae at isang Dominican na kwintas mula sa kanyang ina upang protektahan siya mula sa masasamang espiritu. Pagkatapos, silang apat ay nagpakuha ng litrato na magkasama at naghahanda sa pagputol ng cake hanggang sa makatanggap ng video call si Cassie mula sa kanyang nobyo na si Adam. Ang binata ay sabik na makita ang kanyang kasintahan, ngunit ang kanyang tawag ay naputol nang makita sa kamera ang isang malakas na bagyo sa paligid ng lungsod. Kakaiba ito ni Cassie dahil hindi pa siya nakakita ng bagyong tulad nito at binabalaan niya ang kanyang mga magulang tungkol dito. Gayunpaman, sa parehong sandali ay nakarinig ang lahat ng mga tunog na papalapit at napagtanto na sila ay mga humpback whale na lumalangoy malapit sa yate. Tila sila ay lumilipat sa isang lugar at ang isa sa kanila ay nauwi sa pagbangga sa barko, na pinilit si Tom na tingnan ang katawan ng barko upang makita kung mayroong anumang pinsalang minuto. Matapos makapasok sa tubig, lumabas siya na nagsasabi na siya ay nasugatan ng ilang hayop sa dagat. Hindi niya masabi kung ano iyon, ngunit ang pag-atake ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang balikat at si Julia ay nagmamadaling bendahe ito. Ang masama pa nito, ang isa sa mga propeller ay nasira ng mga balina, at ngayon ay kakailanganin nila ng tulong upang hilahin ang yate pabalik sa port. Sinubukan ni Julia na magpadala ng emergency na tawag sa radyo, ngunit walang bumabalik sa kanya, at ang mga cellphone ay wala sa saklaw. Makakaasa na lang sila na darating ang tulong sa lalong madaling panahon dahil ayon sa pagtatansya ni Tom, 4 na araw lang may resources ang pamilya. Lalong nagiging komplikado ang lahat kapag nakakita sila ng isang flash na nagmumula sa langit na parang mga meteorite. Ang isa sa kanila ay nahulog na malapit sa barko at sinubukan ni Tom na simulan ito. Ngunit dahil nasira ang pangalawang propeller, hindi na kayanin ng makina at nauuwi sa sobrang init. Nang mas malapitan niyang tingnan, napagtanto niyang hindi meteorite ang mga iyon, ngunit mga piraso ng satellite na may higit pa sa mga ito na papunta sa yate. Mabilis na niyakap ni Tom ang kanyang asawa at mga anak para gamitin ang kanyang katawan para protektahan sila. Ngunit sa kabutihang palad, ang bagay ay hindi tumama sa barko. Masyadong delikado ang nasa labas, kaya pumasok ang pamilya sa cabin at isinara ang lahat ng pinto at bintana. Ngunit ang epekto ng mga satellite ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng yate. Ang paggalaw ng barko ay naging sanhi ng pananakit ni Ben sa kanyang sarili at tinulungan siya ng kanyang mga magulang na iniwan siyang ligtas sa sofa. Pagkatapos ay nilagyan ni Tom ang kanyang mga anak ng mga lifeboat at nagpupumilit na makaabot sa radyo para humingi ng tulong, ngunit isang malakas na bagyo ang bumagsak na naging dahilan ng pagyanig ng barko. Ang buong sitwasyon ay nagpapadugo sa ilong ni Julia at lalong naduduwal si Cassie. Si Ben ay dumanas din ng matinding kakulangan sa ginhawa at sinubukang tumakbo patungo sa kanyang silid, ngunit ang barko ay patuloy na umuuga at siya ay natitisid sa hagdan. Sa pagharap sa puwersa ng kalikasan, tinulungan ni na Julia at Tom ang kanilang mga anak at silang apat na magtipon sa cabin na naghihintay na matapos ang bagyo. Matapos ang mga oras ng tensyon, ang pamilya ay nagising kinabukasan na ligtas, ngunit ang barko ay malubhang na pinsala. Umalis ang apat sa cabin at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyari, ngunit sa pagkamangha ng lahat, nakakita sila ng isang barko sa gitna ng isang malaking tigang na basura. Hindi lamang iyon, ngunit tila ang buong karagatan ay naanod sa ibang bahagi ng planeta, na nag-iiwan lamang ng isang napakalaking disyerto. Naghinala si Tom na nangyari ang hustisya 700,000 taon na ang nakalilipas.
Ang mga pole ng planeta ay nabaligtad sa pagbabago ng posisyon ng mga dagat at lupa. Kung totoo ito, malaki ang posibilidad na milyon-milyong tao ang nasawi dahil sa dambuhalang alon ng paggalaw ng karagatan sa ibabaw. Nang marinig ito, nawalan ng pag-asa si Cassie na natatakot na may nangyaring masama kay Adam at nagkulong sa kwarto ng barko. Sinusubukan ng kanyang mga magulang na pakalmahin siya, ngunit hindi na sila maaaring mag-aksaya pa ng oras at umalis na upang ayusin ang barko at mag-imbak ng mas maraming tubig at pagkain hanggat maaari. Nagpasya din si Ben na tumulong at gumamit ng mga lobo mula sa kanyang kaarawan na nakatali sa isang lubad upang maging hudyat kung sakaling may mga nakaligtas sa malapit. Kasabay nito, naayos ni Tom ang radyo at sinubukang makipag-ugnayan muli. Kapag nakatanggap siya ng callback mula sa isang lalaki na tinatawag na ngayon, inaangkin niya na siya ang kapitan ng isang submarino na naggalugad sa kailaliman ng dagat, ngunit dahil sa pagbaligtad ng mga poste, ay bumagsak sa lupa sa gitna ng lupa. Sinabi rin ng kapitan na ang kaganapang ito ay maaaring isang natural na kababalaghan bilang tugon sa mga gawa ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran na dulot ng mga tao. Higit pa, ang computer ng kanyang submarino ay nagpapahiwatig na ang kaganapang ito ay mauulit sa loob lamang ng isang linggo. Dahil dito, babalik ang karagatan sa natural nitong kalagayan. Ang pagsira sa lahat ng bagay sa landas nito ngayon ay nagpapayo sa pamilya na hanapin ang pinakamataas na lugar na posible, kung hindi, wala silang pagkakataong makaligtas sa napakalaking epekto ng tubig. Bago tapusin ang tawag, tinanong ni Tom kung kakayanin ng submarino ang epekto at ngayon ay naniniwala na ito ay posible. Ngunit may puwang lamang para sa 3 tao na nangangamba sa buhay ng kanilang mga anak. Ang mag-asawa ay nakikiusap sa kanya na hayaan sina Cassie at Ben na manatili sa submarino upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Tinatanggap at binibigyan niya sila ng mga coordinate ng kanyang lokasyon, na 3 araw na paglalakbay mula sa kinaroroonan nila. Ngayong nakahanap na sila ng solusyon, sinabihan ni Tom ang kanyang pamilya na magpahinga para sa gabi dahil sa susunod na umaga ay sisimulan na nila ang paglalakbay patungo sa submarino. Sa dawn, ang grupo ay nag-iipon ng maraming pagkain at tubig na kaya nilang dalhin hanggang sa makita ni Tom ang isang misteryosong lalaki na papalapit sa barko. Agad siyang lumapit sa lalaking may dalang salapang at may kasamang aso bilang tanda ng mabuting kalooban, inalok siya ni Tom ng isang bote ng tubig, ngunit nang matapos siyang uminom, pinatumba ng lalaki si Tom sa isang suntok at pagkatapos ay hinampas siya ng salapang. Nang makita ito, desperadong tumakbo si Julia upang tulungan ang kanyang asawa, ngunit tinapos ng kriminal si Tom nang may suntok sa kanyang lalamunan, walang magawa sa anumang bagay. Tumakbo ang babae upang balaan ang kanyang mga anak, ngunit ang lalaking may salapang ay inihagis ang kanyang sandata na tumama sa balikat ni Julia. Kahit na siya ay nasugatan, tumakbo siya sa barko at nagkulong sa loob kasama ang kanyang mga anak habang papalapit ang kriminal at pilit na pinapasok. Sa loob ni Julia Hans, Cassie at Ben, isang flare gun at sinabihan silang magtago sa compartment sa ilalim ng sofa. Pagkatapos ay nagkulong siya sa banyo na may dalang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili. Makalipas ang ilang segundo, nakapasok ang lalaki sa bangka at kumuha ng isang lata ng pagkain habang hinahanap ang mga nakaligtas. Sa puntong ito, gumawa si Julia ng pansamantalang benda sa kanyang balikat at hinihintay ang kriminal na palapit ng palapit sa banyo. Sa wakas, binuksan niya ang pinto na umaasang makakahanap ng isang tao, ngunit sa huling segundo, nakatakas si Julia sa isang butas sa butas ng barko. Ang problema ay sa labas, nadatnan niya ang aso, na nagsimulang tumahol upang balaan ang may-ari nito. Ang hayop pagkatapos ay sumulong kay Julia na walang pagpipilian kundi hampasin ito ng isang talam. Nang marinig niya ang tunog ng sakit ng kanyang alaga, tumakbo siya para tingnan kung nasaan ang aso at nakita niya ang katawan nito sa sahig. Lalo lang siyang ikinagalit nito at hinanap niya si Julia, na nakalusot sa barko mula sa harapan sa loob. Hinahanap niya ang kanyang mga anak nang inatake siya ng lalaking humampa sa kanyang mukha at nagpatomba sa kanya. Di nagtagal pagkatapos ay sinimulan ng lalaki na hilahin si Julia sa mga binti, ngunit lumaban siya sa pamamagitan ng isang direktang sipa sa isang napakasakit na lugar. Sinubukan niyang bawiin ang kutsilyo, ngunit hindi sumuko ang kontrabida. At pati na rin ang pagdisarma sa kanya, inihagis niya ang kanyang mukha sa lupa, na nasugatan ang kanyang ilong. Nagpatuloy ang paghaharap kung saan pinagmamasdan ni Cassie at Ben ang lahat ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Sa wakas, ang lalaki ay humarap muli sa mukha ni Julius, idiniin siya sa sofa at sinimulang pilipitin ang kanyang leeg. Hindi na makayanan ang sitwasyon. Inilabas ni Cassie ang kanyang flare gun, binuksan ang compartment sa sofa, at nagpaputok ng baril na tamaan ang lalaki. Ano pa ang putok ng baril na nagdulot ng sunog sa kusina at si Julia ay nagmamadaling kumuha ng mga pinamili bago masira ang lahat.
Sa sandaling kunin niya ang backpack, sinubukan siyang salakayin muli ng kriminal, ngunit gumanti siya ng direktang sipa sa mukha nito. Pagkatapos ay nagmamadali siyang salubungin ang kanyang mga anak na nakakita sa katawan ng kanilang ama at niyakap ito, na humihiling sa kanya na mag-react. Kalunos-lunos, binawian na ng buhay si Tom at hindi na kayang ipagdalamhati ng pamilya ang kanyang katawan habang ang lalaking may salapang ay buhay pa at naglalakad patungo sa kanila. Tumakbo silang tatlo patungo sa bundok at nang makalayo na sila. Huminto sila sandali para mabawi ang kanilang lakas. Si Ben, gayunpaman, ay pinahihirapan pa rin sa nangyari sa kanyang ama at nakonsensya, sa paniniwalang ang hudyat mula sa mga lobo ay umakit sa kriminal sa barko. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ng kanilang ina na wala siyang pananagutan. At nangakong dadalhin ng ligtas ang mga bata. Matapos ang maikling pahingang ito, ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakbay patungo sa submarino. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, nakatagpo si Ben ng martilyo na piting na hindi makakalaban ng matagal dahil sa kakulangan ng tubig. Sinabihan siya ng kanyang ina na magpatuloy sa paggalaw dahil kapag tinitingnan niya ang kanyang binocular, nakita niya ang kriminal na naglalakad patungo sa kanila. Nagmamadali ang pamilya na makaalis doon at sa kalsada ay nakita nila ang ilang mga palatandaan ng polusyon ng tao, tulad ng mga nakakalat na bar aisles ng langis at mga plastik na bote sa lahat ng dako. Higit pang mga oras ang lumipas at ang pagyuko ay nagsimulang makaramdam ng sakit mula sa mga epekto ng pag-aalis ng tubig. Nagmamadaling kunin ng kanyang ina ang bote ng tubig, ngunit dahil sa kapabayaan ni Cassie ay hindi niya naisarado ng maayos ang takip, at ngayon ay ilang patak na lang ang natitira para inumin. Galit na galit si Julia sa kanyang anak dahil sa kanyang pagkakamali dahil kung walang tubig ay hindi sila mabubuhay hanggang sa matapos ang paglalakbay. Nagsimulang makipagtalo ang dalawa sa dalaga na nagsasabing walang kabuluhan ang buong paglalakbay. Ngunit sinaway ni Julia ang dalaga sa sinabi nito at sinabihan ang lahat na magpatuloy. Sa wakas, ang trio ay nakahanap ng bumagsak na eroplano sa gitna ng disyerto at nagpasya na gamitin ito bilang isang kanlungan para sa natitirang bahagi ng araw. Pagkaupo pa lang niya sa isa sa mga bench, tiningnan ni Julia ang larawang kuha nila noong kaarawan ni Ben at labis niyang namiss ang yumaong asawa. Sinamantala ni Cassie ang pagkakataon at hiniling sa kanyang ina na sabihin sa kanya kung paano sila nagkakilala. Sinabi sa kanya ni Julia na nakilala niya si Tom sa kanyang internship bilang isang doktor sa isang ospital, kung saan kinailangan siyang magpagamot dahil sa isang aksidente sa kanyang field research sa kolehiyo. Inalagaan siya ni Julia at sa sandaling magkamalay siya, nahulog ang loob ni Tom sa kanya sa unang tingin, at nagsimula ang dalawa sa isang relasyon. Dahil sa kanyang kurso, kinailangan ni Tom na bumalik sa Germany, ngunit sa loob ng ilang buwan ay bumalik siya na may pagkakataong magtrabaho sa Miami. Ang tanging kondisyon para sa pagkuha ng trabaho ay tinanggap ni Julia, kaya hiniling niya na pakasalan siya. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses ay tinanggap niya at ang mag-asawa ay bumuo ng isang masayang buhay na magkasama, ngunit ang lahat ay bumagsak pagkatapos na maalis si Tom ng parehong lalaki na ngayon ay umuusig sa kanyang pamilya. Matapos marinig ang buong kwento, umiyak silang tatlo sa pananibik kay Tom at sinubukang magpahinga sa natitirang bahagi ng araw. Lumipas ang maraming oras, at si Julia at Ben ay natutulog habang si Cassie ay nagising at pumunta sa labas ng eroplano upang gawin ang kanyang negosyo. Nang hindi niya namamalayan, dahan-dahan siyang nilapitan ng lalaki at handang atakihin siya. Ang hindi niya namalayan ay nagising na rin si Julia at walang pag-aaksaya ng oras ay sinugod niya ng kutsilyo ang nasa likod na sinundan ng isang malakas na suntok sa puso. Hindi na kontento na makitang sugatan ang lalaking kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Sinimulan siyang hampasin ni Julia ng paulit-ulit na pinakawalan ang lahat ng kanyang galit. Gulat na pinagmamasdan ni Cassie ang galit ng kanyang ina, pagkatapos ay niyakap niya ito upang mabitawan niya ang sandata at mamulat siya. Sa wakas, ang stalker ay naalis at ang pamilya ay makakapagpahinga ng maluwag sa buong gabi. Gayunpaman, sa susunod na araw, pumunta sila upang suriin ang katawan ng lalaki at napagtanto na ito ay nawasak ng ilang hayop. Natakot si Julia na may isang bagay o isang tao na mas mapanganib kaysa sa kriminal na malapit at sinabihan ang kanyang mga anak na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa matinding init, nagsimulang maglakad si Ben ng mag-isa at tumakbo sa puddle na puno ng kontaminadong tubig. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ng binata ang pag-inom nito na pinilit na hilahin siya ng kanyang ina at kapatid bago siya magkasakit. Pagkatapos ng insidenteng ito, dinala siya ng dalawa sa isang field na puno ng mga upuan at nagtayo ng pansamantalang kampo kasama nila. Pagkatapos ay gumamit si Julia ng gamot sa kanyang anak upang maiwasan itong magkasakit mula sa tubig, hindi na maipagpatuloy ang kanilang paglalakad.
Bumalik silang tatlo sa pagpapahinga hanggang sa makarinig si Julia ng kakaibang ingay na nagmumula sa malayo. Papalapit ng papalapit ang tunog at parang nakapos. Gumagalaw sa mataas na bilis na walang oras na mawawala. Ginising ni Julia ang kanyang mga anak at tumakbo silang tatlo para sa kaligtasan. Pagkatapos umakyat sa isang burol, nakakita sila ng isang kampo na may mga nakaligtas na nakaset up sa isang stranded cargo ship. Humingi ng tulong si Julia, ngunit ang mga lalaking armado ng mga pistola at shotgun ay tumanggi at nagtago sa loob ng mga lalagyan ng kargamento. Desperado, sinigawan niya ang mga ito na buksan ang pinto at binalaan sila na darating ang mga nilalang, na parang malalaking alimango, ngunit patuloy na tumatanggi ang mga nakaligtas, at inutusan ni Julia ang kanyang mga anak na umakyat sa mga lalagyan bago sila mahuli ng mga nilalang sa dagat. Pagkatapos ay si Julius na ang umakyat, ngunit sinalakay siya ng isa sa mga nilalang kaya nasugatan ang kanyang paa. Sa kabutihang palad na kaya niyang umakyat sa tamang oras, at sinubukan nilang tatlo na manatiling ligtas sa ibabaw ng lalagyan. Ang parehong ay hindi masasabi para sa mga nakaligtas dahil ang mga nilalang ay namamahala na masira ang mga puwang sa gawain ng katawan at panasan silang lahat. Kasabay nito, si Julia ay nawala ng malay dahil sa sugat sa paa at nagising kinabukasan, ngunit wala ang kanyang mga anak. Hinabol niya sila at hindi nagtagal ay nahanap niya si Cassie, na naghanap ng tulong ngunit walang natagpo ang buhay. Pagkatapos ay ginalugad ng pamilya ang site upang maghanap ng mga supply at hanapin ang mga armas ng survivor gamit ang pulbere mula sa mga bala. Sinunog ni Julia ang sugat sa kanyang binti upang maiwasan itong mahawa. Pagkatapos nito, binuksan niya ang radyo at kausap ngayon ang tungkol sa nangyari kay Tom at sa mga nilalang sa dagat. Ipinaliwanag niya ngayon na ang mga hayop na ito ay mga nilalang na arthropod na nagmumula sa kailaliman ng dagat at sinusubukang umangkop sa kanilang bagong kapaligiran. Dahil sa mataas na dami ng oxygen, mas nagiging agresibo ang mga nilalang at sisirain ang sinumang makatawid sa kanilang landas. Pagkatapos ay hiniling niya sa grupo na magmadali dahil bilang karagdagan sa mga arthropod, ang mga mambabasa ng submarino ay nagpapahiwatig na ang dagat ay babalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang oras, matatakpan na ng tubig ang buong rehiyon, at kung hindi sila makakarating doon sa tamang oras, mahuhuli sila ng lakas ng dagat para tulungan silang mahanap ang kanilang destinasyon. Ngayon ay nagpaputok ng signal shot, at salamat dito, alam ni Julian kung saan pupunta. Ang daan doon ay isang malaking bangin na may makitid na landas na bato. Gayunpaman, nagpatuloy ang pamilya, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagsimula ang isang rockfall. Ang isa sa kanila ay malapit ng mahulog kina Cassie at Ben, ngunit itinulak sila ni Julia upang iligtas ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, ang mga bato ay lumikha ng isang hadlang sa pagitan ng ina at mga bata, at walang paraan ng pag-akyat. Sa kabila nito, sinabihan ni Julia ang kanyang mga anak na magpatuloy upang mailigtas ang kanilang mga sarili, at kahit na tumanggi silang iwan siya, iginiit ni Julia na gagawa siya ng paraan upang mahanap sila. Ang mga bata pagkatapos ay nagmamadali upang maabot ang submarino, at pagdating nila doon, nakita nila ngayon kung sino ang masama. Tila siya rin ay inatake ng mga arthropod at dahil sa pagkawala ng dugo ay hindi na siya nagtagal sa buhay kaya naman balak niyang panatilihing ligtas ang magkapatid sa loob ng submarino at inialok ang kanyang lugar sa kanilang ina. Nang marinig ito ni Cassie, nagmamadali siyang ibalik si Julia, kaya ibinigay sa kanya ni Ben ang kwintas na regalo ng kanyang ina upang siya ay maprotektahan. Pagkatapos ay tumakbo si Cassie pabalik sa bangin, nang marinig ni Julia ang tunog ng mga arthropod na dumarating na may dalang shotgun na kinuha niya sa campsite. Pinaputukan niya ang mga nilalang, ngunit mas marami siya at ang kanyang mga bala ay halos wala ng pag-asa na makatakas sa sitwasyong ito. Hinihintay lang ni Julia na matapos ito, ngunit si Cassie ay lumitaw mula sa tuktok ng mga bato. Iniabot niya ang kanyang braso sa kanyang ina at sinabi sa kanya na may isang buto na natitira sa submarino. Pagkatapos ay inipon ni Julia ang lahat ng kanyang lakas at umakyat sa mga bato sa tulong ng kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, tumakbo ang dalawa patungo sa submarino na may daan-daang arthropod sa kanilang landas at nakitang wala ng buhay. Samantala, ang buong lugar ay nagsimulang mapalibutan ng mga nilalang sa dagat at si Julia, kasama sina Cassie at Ben, ay pumasok sa submarino sa loob. Nakita nila ang isang malaking alon na papalapit sa bintana at nagmamadaling umupo sa kanilang mga upuan at nagsuot ng kanilang mga seatbelt. Sa wakas, sakop ng dagat ang buong rehiyon ng disyerto, na buong lakas na itinutulak ang submarino. Hindi alam kung mabubuhay pa sila. Naalala ni Julia ang traumatikong pangyayari na kumitil sa buhay ni Tom gayon din ang kriminal na humabol sa kanila sa kalagitnaan. Ang mga kaisipang ito ay may halong pangamba na dulot ng kapangyarihan ng dagat, na patuloy na umuuga sa submarino mula sa gilid hanggang sa gilid.
Ang pamilya, gayunpaman, ay hindi nagnanais na sumuko ngayon at hawak ang mga kamay ng isa't isa, nilalabanan nila ang puwersa ng kalikasan at umaasa na makakaligtas sila sa ibang araw. Matapos ang mga oras ng kawalan ng katiyakan, nagising ang pamilya sa pakiramdam na ang submarino ay tumakbo sa lupa. Binuksan ni Julia ang tuktok na hatch, at nakita nilang tatlo ang kanilang sarili sa harap ng isang lungsod na ganap na nawasak ng malalaking alon kasama ang kanyang mga anak na ligtas at maayos. Niyakap sila ni Julia relieved after seeing a family trip turn into a survival nightmare. Sa isang huling audio recording, sinabi ni Julia na sa kabila ng lahat ay naging mas malakas sila, ni Ben, at Cassie pagkatapos ng karanasang ito. Hindi lamang iyon, ngunit naniniwala siya na ang lahat ay isang parusa mula sa planeta laban sa mga tao na patuloy na sumisira at nagsasamantala sa likas na yaman. Tila nagawa ng kalikasan na linisin ang kalat at pinarusahan ang sangkatauhan sa mga pagkakamali nito. Sa kabila nito, ang mga nakaligtas ay magkakaroon ng pagkakataon na muling simulan ang kanilang buhay at sumunod sa ibang landas. Marahil ngayon, pagkatapos ng isang trahedya ng pandaigdigang sukat, ang mga tao sa wakas ay maaaring mamuhay sa perpektong pagkakatugma sa kapaligiran. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.